Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. For those of you na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, just hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Okay, so if you want to book a personal reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. Let's start your reading. So this is for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, kunin ko na lang yung mga cards na gagamitin ko dito sa reading na ito. At ilalatag ko na siya dito sa table. So, what do we have here for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn? Nine of Swords. Nandito yung Nine of Swords. Tell me more. What's with the Nine of Swords? The Fool. Ayan. Dalawang major arcana. Ay, sorry. Yeah. Isa lang. The Fool. Okay. Ace of Coins and the Two of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. And you do have here the full bottom of the deck is the Four of Swords. Okay. Actually, nakikita natin itong situation mo with the Nine of Swords and the Fool. May mga bagay kang sinusubukan ngayon. Maybe you're trying out something. Yung iba sa inyo, may mga problema or may mga bagay kang nai-experience. Alam mo, that's part of life. Normal yon, no? Ang mga na dito with the Two of Cups, hindi ka nag-iisa. Some of you, meron kang kasama, ka-partner, or whether ka-relasyon. Kasi lumalabas dito with the Two of Cups, this is connection eh. So, this could be a karelasyon, ka-partner, ayan, kaibigan, o yan, pwede nating i-consider yon na tumutulong or kumbaga kahit namomroblema ka with the Fool, nakikita natin na may mga bagong journey or may mga nagagawa ka ngayon na hindi kayang gawin ng iba. But you can do it, nagagawa mo kasi hindi ka nga nag-iisa doon sa mga problema mong yon. Kumbaga may umuunawa sa'yo, umiintindi sa'yo, tumutulong sa'yo. And I feel like malaki ang nagiging influence nitong taong ito sa'yo with the Ace of Coins regarding sa mga bagay na sinisimulan mo. Yung iba, pwedeng may mga bagay kang sinisimulan ngayon na malaki rin ang involvement nitong person na ito para ma-figure out mo kung ano yung mga dapat mong gawin or ano yung mga magandang gawin para mas maayos or maging mas maganda yung bagay na sinisimulan or tinatry. Yung iba tinatry pa lang mo ngayon. Some kind of transformation na nakikita ko dito. So, I can see the energy of Death card, that is Scorpio energy. Transformation, pwedeng may kinalaman yan sa money, finances, career. So, pwedeng may mga pagbabago na pwede kang ma-experience or na-experience mo na. And, sabi ko nga, malaki ang involvement nitong partner. Yung iba, hindi lang isa. It could be partners. Okay, marami. Na, of course, may one-on-one connection ka. Pwedeng sa ganitong part, may partner ka. Sa ganitong sitwasyon, may partner ka rin doon. Kumbaga, you're never alone. Okay, which is yun yung kinaganda dito sa energy mo. Okay, yung person na kakonect mo with the Two of Cups and the Ace of Coins, willing siyang ibigay lahat. Dito sa connection na to, parang willing din siya mag-invest ng time, ng effort, ng maybe even money or finances. I feel like pareho kayo ng goal, pareho kayo ng gustong mangyari. And this Four of Swords is feeling excited doon sa mga, pwedeng yung, sabi ko nga, yung new beginning is not only sa'yo, kasama tong taong to, or mga taong to.
So tell me about the emotions here. You do have your Three of Swords. Okay, what's with the Three of Swords? Three of Cups. Okay, dalawang three ang nagpakita sa atin. You do have here the Queen of Cups and the Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. At the bottom of the deck, Page of Cups. Okay. Sa emotions, nakikita natin, part of you is kasi nga, masyado mong ini-stress yung sarili mo or masyado mong pinag-iisip itong might be problema na ito, kung ano man yung pinaproblema mo. And currently, you are, I don't know, it feels like, pagdating sa love, or sa other connections na may kinalaman sa love, yung iba sa inyo, hindi lang isa ang nilalaman ng puso mo ngayon, na isa pa sa nagiging dahilan kung bakit nai-stress ka or nag-iisip ka masyado. Might be may ibang person na involved pa dito na for you, I don't know, it feels like ganito you're falling in love with a friend or nagkaroon ka ng feelings sa partner or sa other person, maybe a friend sa buhay mo, and masakit para sa iyo yan because lalo na if you are already in a relationship, so masakit na magmahal ng isang kaibigan kasi of course bukod sa hindi mo alam kung ano yung dapat mong i-expect doon sa connection or connection ninyo ng taong ito, medyo mahirap sa part mo, lalo na nga kung hindi pwede kasi nga may other relationship, may other connection. Yung iba, hindi ikaw yung may kakonect. It could be your person. Diba? Pwedeng siya yung may kakonect dito, and kung saan man yung third party situation is, of course, apektado ka kasi may feelings ka na nararamdaman. And kung nasa kanya man yung connection na yun, ayaw mong makasakit or ayaw mong makagulo. And kung sa'yo naman yon, yung may third party situation, ganun din. I feel like yung iba sa inyo, you still love the person, or para ka nagmamahal ng dalawa Hindi naman ibig sabihin na may another person ka na minamahal ngayon, kinalimutan mo na yung isa kung ikaw nga itong nasa isa pang relasyon. Kumbaga, nandun yung mahal mo rin naman yung person na yun. It's just that hindi mo maiwasan na ma-fall or magkaroon ng feelings dito sa friend or sa person na ito. Ito person na nakakonect mo with the Nine of Wands, I feel like marami na siyang na-experience. Marami ka na na-experience sa kanya. Pwede meron siyang, mahal ka niya You know, lalo na, I feel like yung nakukuha natin connection dito is karelasyon mo. Or kakonect mo. Mahal ka nitong taong to. Kahit ilang beses mo siyang saktan or nasaktan, nandun yung mahal ka niya. Hindi niya rin mag-gets kung bakit ganun yung nararamdaman niya sa'yo. Like, diba? And you're guilty of that kasi wala namang ginagawa or maayos naman itong taong ito, and then you're guilty. Kaya nga parang ayaw mo nang saktan tong taong to kasi alam mo kung ano siya or ano yung pagpapahalaga or pagmamahal na binibigay niya sa'yo. So parang mahirap na basta na lang sabihin na nating kalimutan, or mahirap na basta na lang baliwalain or iwan itong taong to. And then pwedeng may mga bagay ka pang kailangan i-sacrifice kapag ka masyado ka naging immature. Especially yung iba sa inyo, may children na involved or child na involved maybe a lot of
you is already in a relationship, married. Ayan, no, may marriage na involved. So, paano ka nga naman mag-open or paano ka aalis sa isang relasyon kung ikaw ay committed na tapos kung may anak pa, 'di ba? Okay, take only what resonates kasi iba sa inyo hindi ikaw 'yun kundi yung person na ka-connect mo. Pwede magkapalit-palit ang roles dito sa reading na to. So in the near future, what is happening dito sa in the near future for you? The Hierophant. Eight of Wands. Bottom of the deck is the Page of Swords. And dalawang page yung nagpakita sa bottom of the deck. Kanina Page of Swords and the Page of Cups and now the Page of Swords. The Hierophant, the Eight of Wands, the Ace of Wands, and the Five of Coins. Actually, in the near future, mas nakikita natin ginagamit mo yung utak mo eh. Of course, may mga bagay kang kailangan i-consider sa connection ninyo ng person nito. And mas nakikita natin na pinaiiran mo yung utak mo pagdating sa bagay na ito. Kasi nga, although nagmamahal ka, pero marunong ka pa rin namang mag-isip. Kasi hindi naman yung puro, lalo na yung iba sa inyo na kung may children na involved, no? Parang kailangan mo ring isaalang-alang yung mararamdaman or kung ano yung palagay, kung ano yung mas makakabuti para sa lahat. And a lot of you is using your brain, using your mind. The Eight of Wands, ito lalo na may family and involved, no? And yung person na nakakonect mo, you do have the Ace of Wands. Ace of Wands, Five of Coins. May nakikita tayo ditong financial problem dito sa person na to. May mga bagay siyang itatry or sisimulan or i-accept kahit mahirap or ayaw niya. Wala siyang choice kundi i-accept ito. And maybe it has something to do with work or career na hindi niya talaga gusto. Okay, so wala akong nakuha with regards the other person kasi nga I feel like mas kino-consider mo yung mas mga dapat talagang i-consider dito pagdating sa usaping love. And so, mas nauuna dito yung pagpa-priority dito sa kakonect or karelasyon mo na ngayon. And at the same time, kailangan ka niya. So, isa pa ito, mahirap bitawan or iwan ng isang tao na pareho naman ninyong kailangan ng isa't isa. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.